Doc, di po ba yung diabetes at hypertension ay ilan sa causes ng CKD? Pero bukod po dito, ano po Doc, ano pa po ang causes ng CKD na hindi masyadong nabibigyan ng pansin? Okay. Ang most common, i-ano natin ha, hindi lang sa Philippines, sa buong mundo 'to 'no, most common causes ng CKD or chronic kidney disease is top 1 is diabetes. Top Mhm. 2 is hypertension. Ang ano diyan is hindi ibig sabihin hypertensive ka, diabetic ka, ay mag-aano diretso na ako sa dialysis, hindi naman gano'n. Ang very important term is early detection tsaka dapat control, 'no? So, hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman with your hypertension or diabetes or umiinom ka ng gamot, ibig sabihin controlled na kagad. Ibig sabihin kailangan may follow-up check-up, merong monitor 'no, para malaman kung talagang controlled. Kasi puwedeng umiinom ka ng gamot for hypertension, diabetes, kampante ka na 'no. Puwede kasing hindi pala siya controlled, wala lang din siyang simptomas. 'Yun yung top 2 most common. Sa mga ibang causes kung bakit nagkakaroon ng CKD ang isang pasyente, so, common causes din is obstruction 'no. Obstruction is ibig sabihin may bumabara sa daanan ng ihian natin 'no, na ang nangyayari is bumabalik tuloy yung toxins natin papunta sa kidney, nagkakaroon tuloy ng problem ang kidney 'no. Barado dahil sa first is, puwedeng dahil sa, kidney stones 'no. Majority marami ding pasyente ngayon is may mga kidney stones 'no, may mga ureteral stones. BPH, yung mga panlaki ng prostate 'pag tumatanda yung lalaki, 'pag masyadong malaki. Hindi naman lahat ng BPH na bumabara, pero 'pag at a certain, position ng prostate ng isang pasyente, puwede rin siyang mag-cause ng barado na nagko-cause ng problem with the kidney, bumabalik kasi siya 'no. Mga iba is mga unregulated na pag-inom ng, pain medications at saka herbal medications na hindi naman galing sa doktor o kaya naman po nakita lang sa kapitbahay o kaya naman nakita lang sa advertisement na siyempre 'pag sinabi maganda for the kidney, bili kaagad yung pasyente. Which is minsan may mga false advertising kasi 'no. So, hindi tuloy natin nate-trace kung ano ba yung mga laman ng mga iniinom na gamot o mga supplements na iniinom ng isang pasyente na nagle-lead to mga problem sa kidney eventually na hindi tuloy niya alam, akala niya pinoprotektahan nila yung kidney nila o kaya yung katawan nila para maging optimal yung state, pero napapasama pala po. Mga pain Skandal. relievers 'no, mga pain relievers na, lalo na yung mga 'pag tumatanda, 'pag sumasakit, matagal na pag-inom ng pain reliever. Hindi naman yan nakakasira agad kapag isang beses, dalawang beses, pero 'pag prolonged period of time na tini-take ang any pain reliever o kaya naman mga, steroids 'no, na minsan for the pain din akala "Ay nawala yung pain ko 'no." So ngayon nag-o-over the counter na yung pasyente 'pag kumakain ng steroids 'no. Eventually nagkakaroon siya ng problem sa long term. So unregulated na pag-take ng Mhm. any medication, herbal, pain relievers na minsan walang indication, ibig sabihin hindi pala nagkukulang sa gano'ng vitamins ang pasyente, inom lang ng inom ng gano'n, hindi pala niya kailangan, napapasama pa tayo. Yun yung Okay. mga ibang uh, possible causes ng CKD. O kaya mga iba naman hindi natin ma-control is mga infection 'no, UTI, recurrent UTI, self-medicate din ng mga medication na hindi na pala, tama yung dose o tama yung gamot na yon, nagte-take pa yung pasyente. So minsan 'pag hindi regulated madalas nagkakaroon po ng problema. Okay. Alam mo lahat ng binanggit ni doktora napakaimportante, sana nakuha niyo po, sana ano kayo, Jot down. nagno-note, 'di ba, nag-jot down itong ating discussion. Ang sarap niyang pakinggan habang nag-e-explain. Naman, Doktora Tracy, ang tanong ko, Brad bakit po nakakasira ng kidney ang pag-inom ng pain relievers? May binanggit din kayong herbal supplements na hindi mo alam kung ano yung mga kapaloob doon, mga ingredients na dyan. Ano po ba yung nangyayari sa kidney sa prolonged intake ng mga ganito, Doktora Tracy? Yung sa mga herbal supplements, sa mga vitamins na unregulated, sa mga pain relievers kasi, kung gagawin nating technical, yung mga tubules kasi ng kidney natin, hindi siya puwedeng parating
nabibigyan ng certain medication na lalo na unregulated, no? Ang pag kunwari very unregulated yung medication, minsan direct toxin siya dun sa mga tubules ng ating kidney, nasisira niya with prolonged period of intake talaga, no? So, pwedeng direct injury to the tubules natin. Minsan, dahil sa obstruction din, may mga certain medication na nag-crystallize sa tubules natin, no? So nagko-cause din ng obstruction din, no? So wala kang kidney stone pero dahil dun sa certain medication na yon, pwede nag-obstruct siya dun sa daanan ng daloy ng blood and then yung daloy din ng ihi natin. So nagko-cause ng problem. Okay. Thank you for that. Dr. Tracy, go ahead po. Sa inyong Ayun, tanong. maliwanag po yun, na basta unregulated. Yeah. Kumbaga, painkiller per se, Doc, hindi naman masama, di ba? Basta monitored siya. Pero yung herbal, Ma'am Ani, di ba? Pag sinabing herbal, parang ang dating natural eh. That's correct. At- Organic pa. Oo, hindi siya harmful. Opo. Pero delikado rin pala. Sabi Basta, ng doktora, basta hindi regulated. That's correct. Lalo na yung may mga false advertisement po tayo na Yes. napapanood, ingat po tayo doon. Ano po?